B, nag-jogging ka na naman, ano? Nakita kita kanina. Oo. Gusto ko kasi tumatakbo. Hinahanda ko ang sarili ko para sa big test. Ah, big test. Sa wakas mamimit mo ng lalaking yon in person. Mag-iingat ka, ha? I heard. Talented siya pero hindi siya pala kaibigan. Dok, lumalala ang kondisyon. Walang nangyayari, hindi tumataas ang blood pressure. Bumababa ang BP, 80/40 na ngayon. Doc, ihahanda na bang blood transfusion? Pakihandaan ko Opo, Doc. Mabilis na bumababa ang blood pressure. Hindi kaya sustain ang dosage. Alam ko yun, ginagawa ko ang best ko. Pakisaction dito. Hindi nakakayanin ng pasyente. Mabilis na bumababa ang BP. Alam ko, pakihawakan ko. Ako nang gagawa niyan. Doon ka muna sa tabi. Doc, permission na itaas ang table. Sige, lagyan ng suction dito, i-clear ang surgical field. Kamusta ang pagdurugo? Malakas pa rin po. Gamitan ng swab at sponge. Pakigupit to. Kamusta na ang BP? Stable na po ang BP. Under control na ang pagdurugo, i-check ulit ang BP. Opo, improving ng BP 120/70. Pakigupit. Ikaw na ang magpatuloy nito. Ano, kaya mo ba? Sige na. Hindi palaging cautery. Ang option kasi sa surgical suture, kailangan mo i-check kung yung vein or artery ang nagdudugo. Oo. Totoo na madala ang ganitong case. Pero possible. Kaya kailangan alerto ka. Lagi nakahanda ang sarili mo. Dapat mabilis kang mag-isip. Hindi makakatulong yung maghihintay ka ng milagro. Hindi ako naghihintay ng milagro. Sinubukan ko pigilan yung pagdurugo, akala ko mapipigilan ko. Hayaan mo na yan. Total, first year resident ka pa lang. Let it go. Hayaan? Matapos mo akong sabihang naghihintay ng milagro, ayaw kung ganun ang tingin mo sa akin. Bakit naman? Anong masama sa isang milagro? Wala naman. Yung umaasang may mangyayari, hindi naniniwala sa ganung bagay. B, ano ba? Masyado ka namang busy. Tinitingnan ko yung file na naging last patient ko. Kailangan kong aralin. Para sa susunod, hindi na ako mapapahiya. Aba, ganyan nga. Yan ang tamang attitude na dapat pinapakita kay Dr. Tana. Paano mo naman yun nalaman kaagad? Alam mo, dear, si Dr. Tana kasi nakalagay sa most wanted list ng lahat ng babae dito sa buong ospital. Paano hindi ko malalaman? Sa bagay, totoo ngang gwapo siya. Pero hindi ba sila natatakot dahil ang higpit niya? B, kaya ganun siya. Kasi nagluluksa pa rin siya. Nagluluksa? Ano? Hindi mo pa ba alam? Taga saan ka ba? Sikat kaya yung topic na yun tungkol sa kanya. Ano nangyari? Basta 2 years ang nakalipas. Sikat na sikat ang kwento ni Dr. Tana sa internet. Pinag-uusapan ng lahat ng tao yung white rose ni Dr. Tana. Misteryosong white rose sa Tallway. Ilang buwan na namin nakikita yun doon. Sabi nila para sa patayin. Talaga, nakakatakot naman. Ano ba talagang totoo? Ikwento niya nga sa akin. Mabilis na kumalat sa internet ang tungkol sa puting mga bulaklak na nandito sa Tallway. Nagkaroon dito na aksidente. Babae at lalaki yung mga biktima, mga doktor. Ang lungkot nga kasi nangyari yun 1 linggo bago ang kasal nilang dalawa. Ayun, patay yung babae. Pero nabuhay yung lalaki. Malamahan na siguro yung babae kasi linggo-linggo nag-iiwan ng puting bulaklak yung lalaki. Excuse me, pwede ka bang ma-interview? Teka, sandali lang. Kahit sandali lang, oh. Anong problema niya?
Nagre-research ka na mag-isa, no? B, alam mo, ito ang totoo niyan. Simula nung nangyari yung aksidente, wala pang nagiging girlfriend uli si Dr. Tana. Matanong ko lang kung marami nagkakagusto sa kanya. Bakit wala pa kahit isang nag-offer na gamutin ang puso niya? Meron, pero iilan lang. Yun nga lang, hindi siya interesado sa mga nagpaparamdam sa kanya. At ang sabi-sabi, meron silang nai-encounter. Nai-encounter? Yung multo ni Dr. No. Ang sabi nila, yung mga nurse na sumubok na umaligid kay Dr. Tana, pare-pareho lang yung natanggap na treatment. Test floor, door opening. Para sa'yo. Congrats. Door closing. Sa fighting screen, hindi mo lang. Congrats! Ikaw talaga? Ay, ka na. Oh, oy. Oo nga. Kaya tutulala ka. Hoy, ano naman? Hoy, halika na. Halika na. Nag-adjust na tayo, oh. Magsasara na yung elevator, oh. Hello, halika na. Oo. Bakit ganun? Ano nangyayari doon? Ano nangyari dyan? Kagutom. Totoo yan? Hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi kasi ako nagpaparamdam kay Dr. Tana. Gusto mo subukan? Alis na ako. Takot dito. Bye. Ice cappuccino, not too sweet. Thank you. Lateng iniinom yan. At Amerikano naman kay Dr. Nock. Gusto ko sanang mag-sorry at mag-thank you dahil kahapon. Ano ba ang una? Magsasorry ka o magta-thank you? Una, gusto ko mag-sorry. Nakipagtalo ako sa'yo at pangalawa, salamat sa tulong mo sa surgery. Maupo ka. Mukhang nakwento ka na rin ng iba, ah. Anong masasabi mo? Gusto mo ng 2 klase ng kape? Kami ni Nock. Kaming dalawa ni Nock. Magkaiba ng gusto. Lagi kami nagtatalo kung kaninong kape ang mas masarap. Okay, tikman mo ang Amerikano ko. Ayoko. Salamat na lang. Masyado mapait yan. Tikman mo lang. Okay to sa'yo. Not bad tong latte, ha? Yung tamis niya, sakto lang.
At ikaw naman, sobrang pait talaga ng ininom mo Amerikano. Kinalahati namin yung kape. Simula noon, 2 klase na iniinom ko. Magandang paraan yun para hindi kayo mag-away. Kung magandang paraan yun, matalino ka babae para maintindihan mo. Ikaw ang una. Akala ng iba, in-order ko si Nok. Meron na pala akong pasyente. Yung tungkol sa kape, ikaw lang sinabihan ko at wala nang iba. Secret lang yun. Huwag mong pagsasabi. Hayaan mo sila. Hayaan mo kung anong iisipin nila. Kamusta ka? Hello po, Hello Doc. po. Hi. Doc, minsan sumasakit tapos nawawala. Check natin yung tiyan mo. Nag-flatulence ka na? Utot. Kung nakautot ka na raw ba? Ah, paminsan-minsan po. Bakit tinatanong, Doc? Kung nagawa mo na yon, ibig sabihin, normal na nag-function ang intestines mo. Okay. Ha? Wala po. Sabi kasi ni Play, maganda kayo. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon nakita ko kayo, totoo nga yung sinabi niya. Thank you sa compliment. Hindi lang siya maganda, matalino pa. Pinupuri nga siya ni Dr. Tana dahil sa ginawa niyang operation sa akin. Walang may iwan na pekat sa balat ko. Maganda si Dr. B. Tapos gwapo rin si Dr. Sana. Hospital ba talaga to o runway? Magpagaling ka na, baka magselos na ako niyan, ha? Pero, hindi lang basta gwapo si Dr. Tana. Romantic din siyang lalaki. 2 years ago nang patay ang girlfriend niya, pero hanggang ngayon single pa rin siya. Gusto kong makakilala ng ganong klaseng lalaki. Sige, pag namatay ka, ganun din ang gagawin ko. Ano ka ba? Bakit ba ang dami mong alam tungkol sa kanya? Eh, yun ang pinagkakwentuhan ng mga nurse dito eh. Special at mabait siguro yung dati niyang girlfriend, no? Kasi kung hindi, sigurado ako, nakamove on na siya. Kaya mo bang maging tulad niya? I hate you. Ikaw ba, Dr. B? Hindi ka po interesado? Maganda ka naman tapos napakagwapo ni Dr. Tana. Bagay kayong dalawa. Magpahinga ka na. Pre, huwag mo siya i-encourage. Sige ka. Dadalawin ka ng doktor, no? Makikita mo. Ano ba? Tigilan mo nga yung pananakot mo sa akin. Hello, June? Huwag mong kalimutan yung party mamaya para sa mga bagong residente. Balita ko may kilala kang pupunta ron. At sino naman? Sino pa ba? Eh di yung kasama mong lalaking umiinom ng kape kagabi. Okay. Huwag kang mawawala ah. See you there.
ba sanay mag-heels? Oo. Sa tingin ko naman, bagay sa'yo. Hindi ba yun, pare? Uy, ano sinasabi mo? Yan ang naging ex niya sa atin. Hindi ako, sa kanya. Sino siya? Sa C3. Pharmaceutical representative. May-ari ng private hospital yung Perez yan. Big time talaga yan. Swerte ni Tana. Makituget kasi kaya lalo siyang hinahabol. Tara guys, let's drink to this. Cheers! Ano nakakatawa? Gusto kong pasalamatan yung bagong doctor kanina. Dahil sa kanya, pinili mo ako ngayong gabi. Pagkatapos nun, sinama mo pa ako rito. Anong kinalaman niya? Huwag mo na itanggi. Nakita ko tinititigan mo siya. Alala ko lang dati nung bago kaming resident din ako. Namiss ko siya. Ano ba yan? Ibang klaseng mag-isip ang mga lalaki. Dinala mo ako dito sa bahay mo, pero ibang taong hinahanap mo. Babalik ako. Oh.
Nakatulog ka ba kagabi? Oo, sakto lang. Hindi lang kasi nangyari yung iniisip ng mga tao. Pero parang hindi ka panipaniwala sa simula. Bakit naman? Sa tingin ko, normal lang yun dahil ang mga babae, come and go. Ginagawa lang nila ako noong gusto nila. Bakit ang lalaki? Kapag ayaw na nila, itataboy ka. Okay lang sa kanya, kaya okay lang sa akin. Hindi naman kaya... Hindi naman kaya ano? Dr. B, gagamitin mo ba ang pag-ibig para sa sex lang? Dr. B, yung kanina, gusto ko mag-sorry at mag-thank you sa'yo. Mag-sorry saan? Sorry kasi, naging bastos ako. Ang totoo, inis ako sa sarili ko. Bakit ka nag-thank you? Dahil pinatawad mo na ako. Hindi ko inaasahan na magsasabi ka ng ganung bagay. Sumakay ka na. Ihatid kita sa inyo. Salamat na lang. Ibig sabihin, hindi mo pa ako pinapatawad. Sige, ganito na lang. Ihatid kita sa inyo para makabawi ako sa'yo. Parang wala naman akong pagpipilian. Sumakay ka na. Traffic na sa likod. Gutom ka ba? Gusto mong kumain muna sandali? Huwag na lang. May pupuntahan din kasi ako ngayon. Pwede mo ba akong samahan kahit sandali? Please. Maraming salamat. Akala ko niyaya mo ako para kumain. Magko-coffee ka lang pala. Ito ang sinasabi ko pupuntahan ko. Anong ibig mong sabihin? Pupuntahan. Alam mo, 2 years ago, once a year akong pupunta dito. Once a year. Nandito ka? Importante para sa akin ang restaurant na to. Oo, Tana. Bakit hindi ka pa nag-order? Sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong hintayin eh. Ay, nakakapagod ang araw na to para sa akin. Namatay pa yung battery ng cellphone ko. Kaya naman ang ginawa mo, Siyempre, nagawa ko i-text ka muna kanina dahil alam kong on-time kang tao. Nagkaroon kasi ako ng problema sa case ko. Akala ko hindi ko na masosolusyonan. Sabi ng isa sa mga nurse, mabuti lang may nangyaring milagro. kaya ang sabi mo, Kaya pinagsabihan ko siya. Meron tayong tinatawag na utak at modern technology. Lahat kaya natin gawin, kaya bakit tayo kailangang umasa sa milagro? Yung naniniwala ron. Anyway, pasensya ka na. Puro reklamo ang sinasabi ko. ilabas mo lang lahat yan. Tapos ako naman susunod. May problema ba? Nok? Maniwala ka man sa akin o hindi. Pero ikaw ang milagro ko.
Ito ang nag-uugnay sa atin. Simula ngayon, kung saan ka pupunta, susunod ako. Kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, tatabi ako sa'yo. Kapag masaya ka, nasa harap mo lang ako. Pero kapag nalulungkot ka, nasa likod mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Pangako ko yan. Hindi na tayo maghihiwalay. Mukhang ganun na nga. Kapag bumitaw ka, magagalit ako sa'yo. Hindi kita bibitawan. Tatlong oras ako nakaupo. Hinintay ko si Nok. Pero napakasaya ko ng araw na yon. Pagkatapos nun, mag-isa na akong umupo rito. Hirap na hirap ako. Masakit. Sa tingin ko, maganda naman ang lugar na ito. Pero boring kung palagi ka rito. Parang pagmamahalan niyo lang ni Nok. Hindi naman sa nakikialam ako sa'yo. Pero mula sa mga narinig ko sa'yo at sa mga nakwento sa akin ng ibang tao, sa tingin ko, hindi rin gusto ni Nok na magkaganito ka. Sa tingin mo, gusto ni Nok na basta ko na lang siya kalimutan? Dapat na lang ba nating kalimutan ang masayang alaala? Kung lagi nating babalikan ang masasayang alaala, mas nahihirapan tayong kalimutan ng kirot sa puso. Thank you sa binigay mo advice. Excuse me, sir. Pakicheck po yung kotse niyo. Mukhang hindi po kasi naka-neutral. Wala po sa alignment. Magkikita rin.
salamat sa paghatid mo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat. Nakulong ako sa masasayang alaala. Kaya nahihirapan ako mag-move on. Paano na lang kung gusto ko na ulit maging masaya? Kailangan ihanda ko ang sarili ko masaktan muli? Good evening, Ma. Sino yung lalaki? Hi, si Mama. Kunwari ang atensyon nasa panonood ng TV. Mas exciting kasi yung pagmamatsyag sa inyo kaysa sa mga Korean novela series. Kaibigan ko lang. Kaibigan lang o sa ngayon magkaibigan pa lang? Para naman po mangyayari yung sinasabi niyo. Bakit? Meron ba siyang girlfriend? Meron dati. Sigurado ka ba sa sinasabi mong yan? Kung nagkaroon man siya o hindi, wala yung kinalaman sa akin. Kahit anong sabihin mo, basta lagi mong tatandaan mag-iingat ka. Huwag kang makikigulo sa relasyon ng iba. Matutulad ka sa akin. Ay, Mama. Hindi mo masasabi. Baka bigla na lang hanapin ka kahit saan at puntahan ka. Sorry, Auntie. Alam ko late na po. Pero nagbakasakali lang po ako dahil kailangan ko bukas. Walang problema. Tatapusin ko yun bukas. Daanan mo na maaga. Pasensya na po kung naabala ko kayo. Hindi, okay lang. Salamat sa pagsama mo sa akin. Salamat din sa advice mo kanina. Salamat sa paghatid mo sa akin sa bahay. Sweet dreams. Ikaw din. Miss you.
Uy, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang pagod na pagod. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi kaya dinalaw ka ni Dr. Nock kagabi? Paano mo nasabi yan, June? Ano ba? Binibiro lang kita. Paano kasi nakita kita kahapon na sumakay sa kotse ni Dr. Tana? Ako rin naman eh. Magsiselos ako tulad ni Dr. Nock. Hindi yun gaya ng iniisip mo, June. Sumakay lang ako at magkaibigan lang kami, okay? Mas okay nga kung higit pa kayo sa magkaibigan eh. Mag-work na tayo. Kumusta ka na? Medyo okay na. Ple, yung boyfriend mo? Kasama ng mga kaibigan niya. Ple, happy birthday. Salamat. Tignan ko ang sugat mo. Birthday ko ngayong araw. Ang mga lalaki talaga. Sabi niya tungkulin niyang ligawan ako at i-date. Ngayon kami naiiwan lang niya ako dito. Teka, ano bang ginawa ng ex ni Dr. Tana? Bakit hanggang ngayon mahal pa rin ni Dr. Tana yung ex-girlfriend niya kahit patay na? Bata ka pa kung ano-ano nang iniisip mo. Dr. B, kung sakali magkasama kayo ni Dr. Tana, anong gagawin mo para mahalin ka niya? Kung magkasama kami ni Dr. Tana at gusto niya ako, ibig sabihin, hindi na niya mahal yung ex-girlfriend niya. Oh, wag mo sabihin may gusto ka rin sa kanya. Hindi, wala. Gusto ko lang magkaroon ng ganong boyfriend. Magpahinga ka na. Tama bang nagayosi ang isang doktor na tulad mo? Papatayin ka na. Hindi, okay lang. Okay lang sa akin yung amoy. Naaalala ko kasi yung papa ko sa amoy ng yosi. Ayaw ni Nock ng Yossi. Kaya umakit ako dito para manigarilyo. Pero nakikita kong sinama mo pa rin siya. Anong pinapakinggan mo? Ano? Anong pinapakinggan mo? Ito, ang paborito kong pinapakinggan. Nakikinig ako sa music na to kapag may problema ako.
Nananaginip ka? Pasensya ka na. Dr. Nook, sorry na. Hindi ko na uli i-wish yun. Ano ginagawa yung dalawa? Walang yaka talaga? Ay! Tinakot mo ako, hindi ka nakakatawa ha? Happy birthday, babe! I love you! I miss you! Bakit? Anong problema? Nang, Si Dr. Nook? Talaga? Imposible sinasabi mo? tingin mo nakakakita ako ng mga bagay-bagay? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano lang kasi, si Dr. Nook mabait na tao. Kung sakaling multo siya, hindi siya magiging masamang multo. Hindi ko pa siya nakikita. Pero sabi nila dinadalaw niya yung mga babaeng nagkakagusto kay Dr. Tana. Ay, teka, hindi ko sinasabing may masama kang intention kay Dr. Tana. Pero hindi ba?
Interesado siya sa'yo? Interesado siya sa akin. Totoo yun. Alam mo, simula nung dumating ka dito para mag-train, biglang gumanda ang mood niya. Mas madalas na siyang umingiti. Hindi ako naniniwala. Bakit ako magugustuhan ni Dr. Sana? Kasi parang ganun eh. Sabihin na natin, totoong gusto ka niya. Ikaw ba, papayag kang mangyari yon? Wala akong iniisip na ganong klaseng bagay. Gusto ko lang malagpasan niya yung pagdadalamhati niya. Talaga? Kanina ka patulala. Anong nangyayari? Si Dr. No? Talaga? Imposibleng sinasabi mo.